Good day sa inyong tanan. Salamat kayo sa Ginoo sa kahigayunan na maka-ministeryo pinaagi sa pulong sa Dios karong adlaw sa kasaulugan man sa mga tatay no. So moingon ko nga Happy Father's Day sa tanan nga mga amahan. Apil na ang mga lolo kanhi mga amahan. Nga karong takna paminaw, nagatanaw niini nga itong pag-broadcast no, sa pulong sa Ginoo. Mag-ambos ako kadiyot before tamo adto sa pulong sa Ginoo. Father, thank you for your word. Salamat kay nga wala kay hunong, wala kay puas sa panalangin nga namo sa tanang paagi. O labaw na gayud pinagi sa imong pulong. You are sustaining us, O Lord, by the power of your word. And so as we look into your word karong taknaa, labi na kalabot Ginoo sa mga amahan. O Lord God, ikaw mismo, mga mong amahan nga sa langit, o nga mong hangyo nga kami mahimong ma-fashion, sibo, kanimo, Ginoo. Aron nga mong pagpangatungdanan bilang mga amahan din sa yuta, muhaom sa imo ang kabubuton. So karon Lord, give us understanding, bless us, O Lord God. Above all, tagay kami sa sama nga kasing-kasing, sa mga attitude, nagikan kanimo. Thank you, Father, today, in Jesus' name. Amen. Akong basahon ng ako ang verse karong buntag sa Genesis chapter 18 verse 18 and 19. Ingon din Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations on earth will be blessed through him. For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him, to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him. Bilang usa ka amahan, wala ba ni santom sa imong hunahuna o pangisip nga o nangandoy ka nga mahimong usa ka malipayon nga amahan? Di ba? Kanang dili lang ka happy during Father's Day kay naay nag-greet sa imuha nga Happy Father's Day. And so, for a few seconds, you feel good about it kay na may nag-greet sa imoa. But in truth and in fact, the reality of it is, dili kay katantong malipayon, gumikan kay magsudong ka bilang amahan sa imong makanakan, wala kaayo sila musibo sa imong mga damgo o mga tinguha sa ikinabuhi. Ibalo kita nga karon daghang kaayong mga panghitabo sa tibuok kalibutan, no? Like for example, karon magtanaw ta sa news sa United States of America, dunay dako kayong kagubot didto, kaguliyang mga riots nga nanghitabo sa lain-lain mga dagkong syudad, gumikan sa kamatayon sa usa ka tawo, no? Happened to be a black person who died in the hands of a policeman. The policeman happened to be white. And so, muna, naggubot sila. Ang issue dahil nilutaw may tungan na ng kanang racism, tawag nila. Pero daghan po ang mga nag-comment na ko yung sa komentarista sa TV nga na paminawan ako nga gi-point out niya ang dako kayong problema among the black people. O giyang gipakita ang kakulangon sa mga tatay. In the last 20 or 40 years, no, sa black communities, daghan kaayo nga mga anak nga walay mga tatay. O usa kini sa major nga contributor ngano nga dunay eventual nga effect, no, sa ilahang kinabuhi sa mga young people, young adults, even mga married na sila. Pero tungod sa dako kaayong samad sa ilang mga kinabuhi, gumikan sa absence sa ilang amahan. No? Not just literally nga absent in person, pero kay na may mga amahan nga naa pa sila in person, pero non-functioning sila. Dysfunctional sila as a person and as a father. Na tungod yan na nagdagko ang mga kabataan nga morarasad og walay amahan. Kung nagatanaw mo sa NBA, no? Ako usama ko sa mga medyo hilig kanang basketball sa di ko kamao. Pero daghang ko mga nabasa nga mga sikat nga mga nagadula sa NBA nga walay mga klarong aman, like si Kevin Durant. Kevin Durant, no, born in a family nga walay man. Si LeBron James. So,
Many others. Dili lang na sa mga basketball players but other families. Like si Tyson, the great boxer na Tyson. Tagang kaayo. So gi-point out nila nga pag ang mga kabataan na nagko sila nga walay amahan, dili mayo ang ilahang resulta. Nasayod kita nga bilang amahan ang atong kalampusan gayod dili ma-measure sa gidaganon sa bandi nga atong napundo sa bangko, kwarta. Dili masukod pinaagi sa kadako sa balay nga ato ang tukod na palit sa mga kayutaan nga ato ang napalit o sa mga degrees nga ato ang nakabot. Dili diha masukod. Ang pinakasukod yun sa kalampusan sa ato ang pagkatatay o sa atong pamilya baong hitsura sa atong mga kabataan. Kaya tanan natong bahang-bahan di, kinsa may manunod nga kung walay mga kabataan nga matarong. Kung nangayabag ang tanan natong mga kabataan, sayang ang atong mga pagago. Dili kita malipayon nga moadto didto sa atong unya final but temporary nga kapahulayan kung ang atong mga kabataan wala magadimao. Dili ta malipayon bisag sigihan tag sulti og Happy Father's Day kung ang hitsura sa atong mga kabataan wala muhaong sa atong mga damgo. In this passage, I'd like to go through some important points nga makuha nato gikan dinhi nga giingon sa Ginoo ngadto kang Abraham. Nasayod kita nga si Abraham nahimong malamposon nga usa ka amahan. No? In fact, nahimo siyang amahan natong tanan diha sa pagtuo. No? Father of the faith of us all, kini si Abraham. Pero unsa man ang nakapahimo kaniya nga malamposon nga amahan. Ang una nga makita nato dinhi nini mo nga passage, no? Diretsoon lang sa nako ning verse number 19. Nagingon siya dinhi, I have chosen him. Si Lord kining namulong ani, kay ako siyang gipili. So usa sa butang nga dapat dinumduman nato bilang amahan mao nga ang atong pagkaamahan dili na siya sulagma. Gipili kita ni Lord ana. Dili punta ng mga lalaki ang himong amahan kay na may mga lalaki nga wala sila mahimong amahan. Gipangando yon ta nila, naningkamot sila, naminyo sila, pero wala sila mahimong amahan. Wala sila gasahin ni Lord og mga kabataan. Because you can only become a father when you give birth to children. Diba? Napoy uban nga gipili sila sa Ginoo nga mahimong magpuyo kanang gitawag nilang celibate life. So wala sila mahimong amahan sa literal nga paagi. Mao nga ang pagkaamahan dili na basta-basta, gipili kana sa Ginoo. It is a chosen opportunity given by God to you, special because God has picked you, handpicked you purposely para nga mahimo kang usa ka amahan. So, right now gusto na ako na mabutang sa atong isip nga kita nahimong amahan dili sa atong kagustuhan kundi tungod sa pagpili sa Dios kanato. Despite na sa atong kaugalingon, lalim nimo na. No? Taliwala na sa imong pagkaikaw, sa akong pagkaako, natay dagko kayo mga kakulangon, mga imperfections sa ginabuhi, pero pili kita sa Ginoo nga mahimong amahan. I believe usa ni sa importante nga foundational truth nga kinahanglan masabtan sa tanang mga tatay. Kay daghang kayo nga mga amahan nga dili sila kumpinsido ba? Ang uban gani wala nagatuo Ginoo, ang uban gani nagaduwa-duwa may tungod sa Dios nga nagbuhat kanila ana gani. So kung diha daan medyo dili estabilisado ang imong pangisip, nagalutaw ka, pakli-pakli ka, ingani-ingana ka, unsa man ang mapasa nimo nga pangisip o panghuna-huna ngadto sa imong mga kabataan. But if you are a father na kumbinsido ka nga may Dios sa langit nga nagbuhat kanimo ug unya nagpili kanimo para mahimong amahan, that will stabilize your life. And when you are stable in your life, in your heart, in your mind, in your spirit, you can lead your family in a stable way. Dili ka maging erratic, dili ka magiging unpredictable sa imong mga choices and decisions. Tungod kay balo man ka sa imong sinugdanan. Kay balo sad ka, asa ka padulong. So una, hinumdumi nga ikaw gipili sa Ginoo. Today, as we celebrate Father's Day, one angle of that celebration
is the celebration that God has chosen us to be fathers. This is not something atong ipanghinambog. Kaya wala man tayo nga ikapanghinambog, bisan gamay. But it is something that we can thank God for in a great way and celebrate Him. God, salamat nga gihimo ko nimong usa ka amahan. Na ako'y mga shortcomings, buhi pa man ko, napako'y gamayng strength na bilin, I can still work on those shortcomings para makabawi ko gamay. Just in case, pagtanaw nimo sa imo ang palibot, makita nimo ang imo mga kabataan nga medyo ni inclinar nga to sa dili maayo, and somehow ma-realize nimo nga nagiging contributing factor ka nga to sa paghiwi sa imo mga anak, kawa nimo ma-handle sila sa tama, naakapay time nga i-correct ang imong sarili. All you have to do is balik ka sa Ginoo. Sangpit sa iya, paubos ang imong kaugalingon. Istoryahon nimo ang imong mga kabataan, mangayo kag basaylo, and give mangayo ka og hangyo ka nga tagay ko ninyo og another chance. I'll do my best nga makabawi usa inyo ha. But please understand nga gipili ka sa Ginoo. Another thing nga imo makita din pag ipili gani ka sa Ginoo, pakapinan maguna niya og saad. Naisaad si Lord dinhi. Ingon siya, so that I will bring about for Abraham what He has promised him. So that the Lord will bring about for Abraham what He has promised him. Naisaad ang Ginoo kang Abraham. Gipili niya si Abraham, naisaad si Lord kang Abraham bilang usa ka amahan nga unya magmasinugtanon nga na kaniya. So think about that promise for a moment. Again, inigtanaw nimo sa imong mga anak, walay klaro siguro, no? Wala ma-realize ang saad sa Dios sa imong inabuhi. But it does not mean nga diha na lang siya kutob. Sama sa akong nasangpit na sa unahan, you still can do some things right now. Make the necessary choices, adjustment sa imong inabuhi, and ask favor of the Lord. Nga, makabawi ka sa last few years sa imong kinabuhi. Aron nga ang saad sa Ginoo, ma-realize din na kanimo. Dalaygo na ngalan sa Dios. But between sa calling ni Lord, pagpili ka nimo og sa iyang saad, siyempre, na ay responsibility nimo bilang usa ka tatay. Makita gyapon nato na din sa passage nga ako ang gibasa. Ingon ang Ginoo kang Abraham will surely become a great nation, powerful nation. All nations on earth will be blessed through him. For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just. Ako nang i-break down kana nga line into 3 ka mga aspects nga matawag nato og mga aspects or roles, no, nga imong gampanan para katong calling nimo og ang gisaad ni Lord sa imuha ma-realize to, you will end up a happy father, no? Magsudong ka sa imong mga anak, malipayon ka, although ibalo ka nga dili pud perfect kay naman gyud mga kakulangon, but all in all malipayon ka ngadto kanila og bisan pa sa imo ang kagalingon. So let me go through briefly aning tulo ka aspects nga kinahanglan imong mahibaw-an. Una ani, definitely as a father, ikaw tong naghatag og pagpakatao kanila. Meaning to say you are a birther. A father, a birther. Ikaw ang gigamit sa Ginoo para mahimugso ang imong mga anak. Sa insakto nga paagi. Na just in case na ay mga wala matama ug tungod niya na niresulta sa paghimugso sa mga bata. You know what is the good news nga buot na ako ihatag sa imo ha? Kaya nga naay tawag na ngay good news Kay tanan natong mga kakulangon sa ginabuhi, tanan natong mga sipyat, pwede na mahimong matuldukan aron magsugod og bag-ong chapter sa atong mga ginabuhi. Muna nga tawag good news. All we have to do is repent. Mangayo og pasaylo. Maginulsol, pinaagi kang Ginoong Hesukristo nga mao ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi ug ang Bible nagingon makabaton kita og bag-o nga pagsugod dinha kaniya. Kaya nga na-verse sa Bible nagingon, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone and the new has come. Pero ang tinuda na kita tanan bilang mga amahan nahimong instrument para mahimugso ang atong mga kabataan. Again, dili na siya aksidente. Dawato nato na nga responsibilidad, dili po na nato ikapanghinambog, ato lang nang
ang kunon nga kitang human nga instrument sa Ginoo. Pero dili po diha kutubra ang ato ang katungdanan, no? Pwede nga kita ang gigamit para mahimugso, pero kung magyaya ta, dili nato tarungon, dili nato sabton pag-ayo, moto moonsa na mga daot ang kinabuhi sa mga bata. Kay daghan baya mga lalaki nga nag-anak-anak lang sila bisan asa. Kay diha ra sila kutob sa ilang understanding nga maghatag og kinabuhi sa mga bata ba. Nagani uban nga mga tatay nga ingon sila nga ingon bitaw sa Bible, go to the world and multiply. Ana sila. So ang ilang gibuhat, hala, paanak og mga lain-laing mga babae, hala, kutob sa babae nga ilang masugatan, nga musugot kanila, ilang bilinan og anak. Lupig pa nila, iro ba? Pero dili man na maura ang essence sa pagkaamahan. A father is not only a birther. Kasi kung diha ra kutob ang imong pagkaamahan, wala kay kalainan sa mga mananak. Labi na sa iro, bisan asa man na, makapaanak na. Unfortunately, mahuni ang pangisip nga nangibabaw dinhi sa naong sayuta kalabot sa mga amahan. Kay lagi daghang kaayo mga pagtuo, mga views, mga philosophies nga pakuyanap nga wala na masukad sa balaan nga pulong sa Dios nga tungod niya na ang iyang epekto ngadto sa unahan dili maayo. Usa sa mga dili gyud maayo nga belief or view nga gipakuyanap diha ra ba sa eskwelahan ni gipakuyanap og maayo. Kanang ang tao walay nagbuhat. Kana. Kung dili resulta lang siya sa usa ka gitawag Big Bang, unya from there nag-evolve. Terrible kaayo ang iyang konsekwensya sa katilingban. Pero hangtod karon dili gustong angkunon sa mga tao nga kini ang usa sa major nga hinungdan nga nung nagkaingon-ingon ini ang atong katilingban. Pag maghunahuna gani ka nga walay nagbuhat nimo, resulta lang ka sa Big Bang, gikan kas mananap, gikan kas kagaw sa bakterya, yana, unsa man ay resulta na sa mong ginabuhi? Wala, paturagas lang yun ka, mamatay ra sad ka nga muragwasag kay klaro. Muna nga gusto na ko ibalik sa ato pangisip nga ang makagagahom nga Dios, siya ang nagpili, siya ang nagbuhat, siya po nang naghatag og saad, siya po nang naghatag og responsibilidad, may design siya para sa atong tagsa-tagsa nga ginabuhi. Tanang aspect, bisan ang atong pagkamahan na ay design ang Lord. So sana ikaw mahimong birther. Ang ikaduha niya na, dili lang ka birther sama sa akong gingon, mahimo kang breaker. Ako lang din gipili ni mga words para siya medyo dali dumdumon ninyo, but I will explain unsa ibot ipasabot ani ikaduha. Ang breaker, ang highlight niya niyong emphasis is discipline. Of course, we have to remember that this discipline has to be done gently and lovingly. Within the confines sa usa ka panimalay nga ang gugma mismo ang naghari. Gugma nga gikan sa Dios, ang pagtuo nga ang Dios ang makagagawom labaw sa tanan nga nagbuhat kanato og naghatag kanato og kaakuhan para mahimong amahan, naghatag sad kanato og responsibilidad. Together with that responsibility, tagaan ta niya og strength and enablement para magampanan nato ang atong responsibilidad. And humbly and sincerely, we will do it for the glory of His name and for the good of our children. So kaning breaker, discipline ang emphasis ani. Kasi pag walay discipline, dili mago nato gampanan ni nga katungdanan sa atong mga kabataan. Pasagdahan lang nato nga atong mga anak, no? O kaya magdisiplin ta pero kana bang labaw pa sa military bitaw nga paagi nga kulatado pirmi ang atong mga bata, no? Dili pud na rismayo ang iyang resulta. Muna nga sa Book of Proverbs daghang kaayo mga verses nga nagahisgot og discipline, no? Proverbs 13 verse 24, for example. Whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them. Siya nga nahigugma sa iya mga kabataan, maampingon nga magdisiplina kanila. The key word there is careful.
which gives us the idea on how to discipline our children. No? Ayuho nato, maampingon kita nga magdisiplina. No? Mga butang gani nga precious kaayo ang ilang bili, kanang bililhon kaayo sila, no? Ampingon magyud na nato, ampingan magyud na nato, dili man nato na basta-bastahon lang paghawid, di ba? Ayuhon magyud na nato paghawid kay ngano, bililhon man kaayo sila. And so when we look at our children, no, ato silang ampingan. Kay part sa atong responsibilidad mao man ang pagdisiplina kanila, para ang pagdisiplina kanila mo resulta sa tama nga resulta. Dili madaot ang ilahang mga kinabuhi. Pero dili pwede nga dili nato sila disiplinahon, kay kung dili nato sila disiplinahon, madaot po ang ilang mga kinabuhi kung dili nato sila disiplinahon. Nagingon ang Proverbs 29 verse 17, no? 29 verse 17, discipline your children and they will give you peace. They will bring you the delights you desire. Disiplina ha ang inyong mga kabataan. Muhatag sila kanimo og kalinaw. Magdala sila og kalipay. Sumala sa imong mga tinguha. Happy Father's Day! Ay, nindot kaayo siya paminahon. Kung nagampanan nimo ang imong katungdanan pagdisiplina sa imuhang mga anak. Nasa Proverbs 22 verse 15. Kay part sa discipline, magbutang ka og mga boundaries, no? Dili pwede na walay boundaries. Sa kalibutan na gyud nay boundaries. Ang mga yuta na nay boundaries, di ba? No? Mo na nga nay kural. Ang kural dili man na sa ingon nga kontra nato na amigo man gyud na nato ng kural. Pabor man gyud na sa ato anang kural. Labi na kung pangpang, ang pangpang butangan gyud kural. Kay way kural na delikado kayo, mga hulog diyan dagang kinabuhi mamatay. So na ay mga boundaries, and the father, being the leader in a home, sets those boundaries for his household, including his children, for the good of his children. Ingon na Proverbs dire, kaning verse sa Proverbs 22:15, fully is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far away. No? Kanang pagkabinuang, kanang binuang, naa na daw na diha sa kasing-kasing sa usa ka bata, pagkahimugso pa niya, dala-dala na niya mo ng mga bata, di na kinahanglan tudluan pa sila ng mga binuang. No? Dali kayo na nilang makatunan ng binuang. Pero ang disiplina, ang rod of discipline, mao na'y makapalagpot niya nang mao nga dili maayo nga naa sa sulod sa kasing-kasing sa usa ka bata. Kinsa man ang maghimo ni ana. No, primarily ang amahan. Kay part man na sa atong role para i-break nato, no? Dili nato pwedeng patuyangan lang ang mga bata, no? Ang will sa mga bata, kasagaran sa mga bata kanang gitawag nila strong-willed children, no? Labi na kung medyo bright sila nga bata na may tendency na sila nga ang ilag yung gusto, ang ilang tumanon. Pero sa bata pa sila, i-break na nimo gently, lovingly as a father, through discipline. Pero dili na nga discipline nga kada sayop niya 2x4 dahil ng imong puniton kay mo ipospos niya, dili siya nga. Ikaw as a father, you get your wisdom from the Lord. Acknowledge nga, Lord, dili na ako makaayag disiplina niya akong anak kong akura. Kinanglan na ako ang imong tabang ani. Tagay ko kasing-kasing, mahan nga pareha sa imuha. Tagay ko pasensya, pailob, everything. That is why pagtatay gani ka, ingon ang Bible, no? Pagtatay gani ka, no, ikaw tong amahan nga, kabalog yung kamampo dapat. Kabalog kamampo. Dini magani sa proverb, sa 2 Timothy, no? Sa sulat ni Apostol Pablo, nagisgot siya din may tungod sa mga kalalakinan nga magampo sila dapat, no? 1 Timothy chapter 2, verse number 8. Yun siya din I want men everywhere. I want men everywhere to lift up holy hands in prayer without anger or disputing. Yeah. 1 Timothy chapter 2 verse 8. Gusto na ko ang tanang mga kalalakinan bisan asa, no, nga mubayaw sa ilang mga kamot diha sa pagampo. Walay kasuko, walay paglalis. Na di man ka mahimong amahan kung dili ka lalaki. Tanang mga amahan, mga lalaki yun na siya.
Although karon na ilang style karon magminyo-minyo pulos mga lalaki mag-produce pud sila anak through adoption. But that is a farce. That is a pitiful copy, no, of what is supposedly an original design of our great God and Creator. Creates a lot of confusion sa mga kabataan. So, giingnan na kita nga ang mga lalaki bisan asa nga lugar magbayaw sa kamoto magampo. Kamao mo ampo in short, no? Ibalo naman ta nga diya sa pagampo, no? Ang tanan natong mga suliran magkaroon og mga kasulbaran diha sa mga pagampo. Kadaganan magudusay sa mga tatay kay mangisog lang dayon wala pa gani nakaampo. Ana. Iagi lang pirmi puwersa ba? Hurat-hurat ba? Okay lang na kung gagmay pa kay mga anak pero managko na dagko pa sa imuha dili na madaghurat. Mo na nga batasan na tong pag-ampo. Basta ikaw usa ka man batasan na because that's the only way you can function as a good father that will be able to break in the right way your children. Kabantay mo kanang word nga breaking ba? Ginagamit man na sa sakyanan, di ba? Pag brand new ang imong sakyanan na ay break in time sa imong sakyanan. Di ba? Dapat kabalo ka mo break in sa imong sakyanan kay dili gani ka kabalo maguba ng imong sakyanan. May insakto na siya basta pila pa kag first 2,000 kilometers maura ni ang imong speed. After maura ni ang imong speed. Nya ikaw haras-haras ka kay excited ka bag-o kay imong sakyanan padaganon dahil imong 180 guba ng imong sakyanan kay di man ka nakamao mo break in. Sa mga mananap kanang mananapod halimbawa baka o kabaw, no, before ng kabaw kanang nati nga kabaw sa mua pa na tinday na kanang nati, no, nati nga kabaw mga 3 years old, no, abot na 4 years old, 5 years old, dako na 3 years old pa na siya, i-break in na siya. I-break na siya kay para ma-harness tong iyang brute force as an animal. Pag dili na ma-break in, dili na mapuslan, may paihaw na siya. Dili na nimo matauran og yogo, dili na nimo mapadaro, dili na nimo paguyod og karumata. Kung dili nimo siya yaging break in, kanang iyang pwersa mahimo nang walay pulos. Muna i-break in na siya. Ako sa una, gihimo kong assistant sa kong tatay, no, na may kabaw sa una, nati, gidala na mo dito sa may suba, dapit, ngita may punuan sa kahoy, gihikot siya dito sa punuan sa kahoy, ganyan gamay sungay, gamay pa man yung sungay, kay 3 years old pa man, tali na, punuan sa kahoy, gikapon, kapunon siya, mas dali matrain, basta makapon ang kabaw. Nya, tuhugon, pula, ang ilong, tuhugon, putangal pisi, diha siya ma-break. Makasunod na kamao na siya dahil musunod. Musunod na siya, matauran na siya, karumat, praktisyon siya. Puslan siya pag-abot sa unahan. Nadaghan tag mga anak, wala ma-break in og tarong, kay ang tatay absent man. Wa man diha, tuwa man sa laing kalibutan, siguro tungod kay nanarbaho, kaluoy kay sa mga bata. Isalig lang nato sa eskwelahan. Ang eskwelahan po, dili man tanan din na pilagon ng sa elementary, isa ka classroom, sa isinta, kabata na, sa isitinta pa. Dili na matiman sa mga maestra yung taon. Isalig po na sa simbahan, samot. May mga simbahan, daghan pong simbahan nga wala po kayo magtinarong sa ilang responsibilidad. Kasi yung unag yung responsibilidad ka na, sa ginikanan yun na, samahan especially. Especially the breaking aspect of a child's life. Mao na nga bilang amahan, you're not just a birther, you are a breaker. Ikaw tong magdisiplina, but I remind you, do it kindly, gently, and lovingly in the Lord. Set the boundaries, lay down the rules, impose discipline and penalties, but please do all these things because you love your children and because you are fulfilling your calling as a father. Ang katapusan nimo nga role and responsibility. Ang tatay dili lang birther and builder and breaker but also a builder. As a builder, ikaw tong mag-accept, no? Acceptance dawaton nimo ang imong mga anak nga malipayon, no? Ang uban manggod kay dili makadawat sa ilang anak, nagdako ng ilang anak, di paghihapon nila madawat nga ilang anak. Duha-duha paghihapon sila. Labi na og makadungog sila gimo ning anak.
Wa lagi niliwat nimo, bro, lagi niliwat sa slingan. So maapektuhan ang ilang conduct and behavior sa ilang mga anak. But dawatan na namo na imong anak, na nyo acceptance, na ay affirmation, yan ay approval, makadungog sila. Kasi kung dili na nimo buhaton sa imong anak, dito na nila madunggan sa kawas, sa ilang mga barkada, no? Kaya ang psychology manggod sa tao, labi na sa mga bata, maglong na siya acceptance, maglong na siya affirmation. Unya wala man siya gi-accept sa sulod sa balay, sigihan man lang siya saway, sige lag kusi, siya kasaba. Pag ato niya sa barkada, na may mga barkada nga, ayos-ayos ka, bro, ayusan mo ba yun? Maayo kay sila mo ba? Dito na sila magugulo panahon, di na halos muli is balay. And for all you know, wala na, ma-adapt na nila dito ang mga pinulungan, sinultian, ang mga style, ang mga binuhatan. Matingalan na lang ka, unsa man niya kung anak nga, wa man ko magkulang, unsay wa magkulang, dili man na may anak kung wa ka magkulang. Dako kaayog yung kulang nimo, mao nang naingon anak na. Mas daghang kasaba, mas daghang kulata ang nadawat sa bata, wa gyud kadungog og affirmation gikan si moa. Wa gyud kadungog og approval. Bisag unsa iyang buhaton, dili gyud ka mooyon. Muuli siya gikan sa eskwela, naggrado 78. Mura na imong grado. Suko dayon. Buguan nimo asa man kan liwat bata ka. Bisag unsay buhaton sa bata, di gyud siya makadawat og approval pagkagabing samad na sa sulod sa bata. Kasi ikaw bilang the father, ikaw ang una nga mo approve, mo accept, mo affirm sa imong mga anak. Other than that, part sa imong pag-build is na training nga buhaton, no? Na teaching and training. Mo napsugod pa daan gagmay, sugo-suguon na sila dong, sagog tubig, pakuyugon man na nato sila, no? Pakuyugon ta uban ta dito. Ako sa gamay pa ko, wa pa ko ka eskwela grade 1, kuyug-kuyugon ako sa kong tatay. Adto sa mong bukid, sayo makay siya mo mata, alas 4, tuwa na mis bukid. So ako in town, sayo kay ko mo mata. Halos di, magkatulog pa ka diya sa dagan, magsubay-subay kas basakan, pilapil, maglakaw-lakaw ka na, magkahulog-hulog kas pilapil. Katulugon pa kayo. 6 years old, no? Di pa ka iskwilag. Uban-uban na ka dito sa tatay. Tudluan na ka, hagbas. But it was part of training. Part of training. Kitrain mo siya mong nanay, manghugas og plato, manglaba og sinina, magdungag, kuwag kahoy, everything. Sa katong setup kay naman mi sa bukid. Mo nang setup na mo dito. We were trained by our father and by my father. I grew up nga ako gyud ang kauban-kauban sa akong ama. I appreciate it. Ang work habit nga ako nang gidak-an karon, nakuha na ko gikan sa akong amahan. Kay ang akong amahan dili man to siya tapulan, kung gihan kaayo siya. Mo na nga bilang amahan, ikaw po itong mag-set og model. Ako ibalik ni mo, pakita na ako ng verse diri. Balik ko na akong basa. Ingon din niyo, sa verse 19, Genesis 18. For I have chosen him so that he will direct his children and his household. After him, he will direct his children. After him, nag-imply, ikaw ang mag-model. O niyang imong mga anak, musunod sa imo ha. May direct ni mo sila, musunod sa imo, pero ikaw itong nagpuna. How can you build a life kung dili nimo pangunahan? Dili pwede nang imo lang iduso-duso. Do. Halimbawa pagsimba, na mahisgutan ako ng pagsimba. Kadaghanan kay mga tatay dili mo simba. Moingon ra, panimba mo dai, dadan ni mga bata dai. Panimba mo. Nya siya. Ato sabungan, ato sugalan, ana. Dili magsilbi ang mga bata, imong mamanda-mandahan kay mga bata, nagabuhat na sila, sumala sa ilang makita. That is the number one principle with regards to the growth of children. They always copy what they see. Nya moingon lang kag panimba mo, nya ikaw amahan wa kay simba-simba, to agay to standby pirme. Unsay may tabusin mo mga anak, musunod sila nimo. Moingon kag way ayaw mo bisyo, nya ikaw utro kang bisyoso. Di magsilbi na. Si Abraham, giingon sa pulong sa Ginoo, he will direct his children after him. Siya mismo nanguna ang iyang mga anak, isunod kaniya.
Muna makita nimo sa kinabuhi ni Abraham early in Genesis chapter 12 sa diyang gitawag sa Ginoo, larga dayon siya, sunod dayon siya. Unya pag-abot niya sa lugar, unang butang ngayang gibuhat, nagtuko dayon siya og altar, which is a symbol of connection to heaven, worshiping the Lord. Siyempre, kung ang anak mo abot, mutungha, makita niya mo nang gibot siyang anak, amahan, tako kay puruan nga sundugon sa iyang anak, kay mo, kita siyang, niya gikan siyang amahan. You can only build the life of your children when you model it before them. Pag-abot sa panahon nga imo silang sitakon, dili pud sila kaangal kay imo mang gimodel. Pero pag buwan nimo mo-model, mo sita-sita ka, mingon ka, nga nang nagbisyo mo. Nya ikaw po, kusog kay mo bisyo, tulisokon kasi mo mga ikaw gani otro kang bisyoso mo ana. Siyempre usay di na sila katingog kay may ikog man sila, di kay sila motingog sa imo atubangan. Pero sa likod, nagtsigi sila bagolbol. Dito, sa likod sila mangisip, ikaw mangani. Pero di lang nila malitok. Muna importante kayo bilang tatay nga imong i-model ang imuhang pangulo. So, naanang pag-train na po ng pag-equip. Kanang pag-equip, pagsangkap man na sa Bisaya, no? Pero ang buti pasabot ana, gisuplayan nimo siya sa tanan niyang gikinahanglan para mulampos siya sa iyang kinabuhi. Mo nang buti pasabot pareha ba nga ang sundalo i-equip siya sa tanan niyang gikinahanglan para ma-fulfill niya ang iyang pagkasundalo. So tagaan siya training, no, ana, tudluan unsa niya, tagaan siya gamit, ana, pistola, naibala, long arm, ana, tanan. Alang-alang pistola lang, way bala, unsa na ni dito. Bala lang, may pistola, unsa kumpleto na i-equip sa iya, ha. Mao pud na i-equip nimo ang imong anak, no, providing him with everything that he needs para mulampos siya sa iyang kinabuhi. Puhon, haruhay na kakay. Nabuhat man nimo ang imuhang katungdanan nga na sa kinabuhi sa imong mga anak. Siyempre, napoy portion, part sa pag-reward nila, part sa pag-build is reward po. Kabalo po ka muhatag sa ilaw mga pahalipay ba o ana. Buhato na nimo. So, we covered at least 3 very important aspects sa imong role and responsibility. No, you are a birther, you are a breaker, and you are a builder of life. Remember, gisaaran ka sa Ginoo. Gisaaran ka niya. Tanaw ang giingon sa Ginoo, so that the Lord will bring about for Abraham what He has promised him. Unsay gi-promise ni Lord kang Abraham? Nga siya ug ang tibuok niyang banay mahimong panalangin ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Wala ba nimo ma-imagine nga ikaw, imong pamilya, imong mga kabataan, mahimong panalangin ug madamlag? Magdala sila kayuhan, dili lang sa imong pangalan, kung dili kayuhan sa katilingban, kayuhan sa nasod, pangalan, dungog sa nasod. Importante kaayo ang imong role bilang amahan. Tigsoon karon. Gusto na ako balikon nga nimo. Importante kaayo ang imong role. Importante kaayo. Moto ganina pa sugo nato na mention ako, just in case na ay mga kakulangon sa imong pagkaamahan, dili pa ulahi. Napakay chance ma-recover ang ubang mga lost bases sa imong ginabuhi. Pangayo grasya sa Ginoo, dool kaniya, paubos ang imong kagalingon. Pwede pud ka magpaubos ngadto sa imong mga kabataan, dako-dako na nga trabaho, no, murag blisyon na to buhaton kita amahan, magpaubos ta sa mga anak, pero may kumo sa magpaubos. Di po ta ka-expect ato mga anak makamao mo paubos o kita ang amahan di ka mao mo paubos. So i-model na to sa ila. Kanon lang na to itong atong garbon. Paubos ta. Tungod ugal lang sa Ginoo. And then imagine na unsa ang blessing nga ibalo sa Ginoo nimo kung sundon nimo ang hanay sa iyahang pulong. Mo na karong takna balikon nako, ikaw mahimong usa ka malipayon nga amahan, pareha kang Abraham. Nga gitawag sa Ginoo gisaaran, apan giklaro pod sa Ginoo ang iyang mga dapat buhaton alang sa kayuhan sa iyang mga anak o sa iyang mga kaliwatan. Dalaygo na ngalan sa Ginoo. Magampo ko para sa tanang mga tatay karong buntaga. Amahan nga langit noon, nagagayong salamat o Lord sa imuhang pulong. Nagapasalamat kami nga gihimo nimo kami nga mga amahan. Usa ka dakong dungog, usa ka dakong pribilehiyo Ginoo. Nga dili og wala nimo gihatag sa tanan. Pero salamat na hatag nimo kanamo. Salamat Ginoo nga tabangan mi nimo. Nining mao nga kaakuhan nga imong gibutang kanamo.
Kinaangko namo Ginoo ang mga kakulangon nga nahitabo sa mong inabuhi. Ang uban wala tuyua, unintentional Ginoo nga mga lapses, pero ang uban pod nasuod siya within sa tungod sa mga panghitabo nga biyan sa among control. Ginoo, whatever ang hinungdan nga mga nakaresulta sa kakulang sa among bahin, amo kini ginapangayon og pasaylo nga nimo. And then at the same time, mo petition kami nga muhatag ka kanamo og laing chance. Tagay kami og another chance. Taas-taas pa nga chance, dear Lord. Empower us. Enable us, O Lord. Tagay mig kaalam og kahibalon saon. Tagay kami gi espiritu nga kamao mo paubos o Ginoo. Karong adlaw, karong takna. O Lord God, within this week, Lord, ma-addressan namo Ginoo para dunay healing and restoration that comes as a result of forgiveness, Lord God. Sa amo makinabuhi, sa kinabuhi sa among mga nakan. I pray, dear Lord, nga among seryosohon ang among katungdanan bilang amahan. Dili lang, Lord, biologically, but even spiritually. Nagampo ako, Ginoo, labi na sa mga young fathers, that they will learn as early as now these important lessons. And by your grace and mercy, ikaw, Ginoo, magatabang kanila, mag-aalalay sa matagadlaw. Mag-raise up ka, Ginoo, nining panahon og mga bag-o nga breed of fathers nga seryoso sa ilang pagpangalagad, paglakaw diya kanimo. Nga dili nila tiaw-tiawan ang iyang pagpangalagad kanimo. Ampo ako nga i-confirm nimo, Ginoo, ang ilang calling. O Ginoo, himong hiklarohon ang imong saad para ma-excited sila to look forward to sa mga saad nga imong gihatag kanila. Salamat sa provision, protection, Ginoo, nga imong ipadayon pag hatod dinha sa matag usa ka amahan. And I pray, O Lord, in due time and in your way, imo silang i-promote, Lord. Lord, ang mga kasimbahanan namo, Ginoo, mahimo lamang silang lig-on kung doon na kami lig-on nga mga amahan nga nagabarog sa ilang mga katungdanan. And I pray that it shall be so sa among mga kasimbahanan. Thank you, dear Father, for the day. I give you glory and praise, Lord. In Jesus' name. Amen. Pa, tatay, daddy, papshis o kung ano man ang tawag natin sa kanila. Sa lahat ng mga haligi ng tahanan, Happy Father's Day! Akong papa kay Pogi. Happy Father's Day pa. Ang among papa kay Joker pero hardworking and God-loving. Happy Father's Day, Papa Bong. We love you! Ang aking papa kay Buutan. Happy Father's Day, Papa. I love you. Among daddy, pinaka-caring sa tanan. Happy Father's Day, Dad! Hi, Papa Tisoy. Happy Father's Day pa. My father is kind. Happy Father's Day, Papa. I love you. My daddy is laughing. Happy Father's Day, Daddy. I love you. Kay Buutan. Happy Father's Day, Papa. I love you. My papa is kind, loving, and handsome. Happy Father's Day, Papa. I love you. Ang akong daddy kay lambing ug utan. Ang papa ni Isaac kay macho ug tuhan. So, Happy Father's Day, Papa Lester and Daddy Boy. We love you. Say Happy Father's Day, Papa. 1, 2. Akong Papa Mayan Tuson. Happy Father's Day pa. Daddy, he's amazing. Papa, he's awesome. Happy Father's Day, Daddy. Happy Father's Day, Papa. We love you. My daddy is funny. Happy Father's Day, Daddy. I love Father's Day, Daddy. Happy Father's Day, Daddy. Among papa kay Pasensyoso. Kugihan. Wapo.
Happy Father's Day, Happy Father's Day, Daddy. Thank you for everything. We love you. God bless. Happy Father's Day, Papa Albert! We love you! Happy Father's Day, Pa. I love you. Bye. Kay Papa Nilo, Kuya Derek, and Kuya Albel, Happy Father's Day! Father's Day, Papa. You're the best. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Papa Rudy! We love you! God bless! Happy Father's Day, Papa. We love you. This has been our BCC Sunday premiere. Don't forget to hit the like button and share this with your friends.